The Pod Network Entertainment. Ito nga binibigyan ka na ng theater show na 600 ba? Na-excite ako dito kasi siyempre bababa yung kita ko. Medyo umaalma yung Ilocano ancestor blood ko na parang lahat sila ginaganon ako. Ano mong ginagawa mo sa early egg na yun? Pagdating mo dito sa langit, wala kang pinakbit. Sabi ng mga Ilocano ancestors ko. Pero masaya lang kasi every time nagsa-stand up ako tapos maganda yung set, parang sana mas marami pa nakarinig. May ganun akong, alam mo yun, ang saya nito kung mas marami pa yung tawa. Kasi ganun yung stand up mas maraming tawa, mas maraming tao, mas raise the roof, di ba? Mas parang explosive yung tawa. So na-excite ako na, sige, ang dami nang bumili nga eh. Di ba? Parang ayos magandang idea ka tong early egg. So yung mga silent listener dyan na nakikinig ng, natutuwa kayo sa ganito. Welcome to another episode of Intellect Walwal with Victor Anastasio dito sa ating Muji Hotel Studio. Siyempre ito ang isang room na naman sa bagong studio. Produced and recorded here at the Pod Network. Dito sa secret location natin. Di ba para akong ini-interrogate o mag-interrogate. Nasaan ka nung gabi na ang May 20? Pero ang topic natin ngayon ay ang early egg rate. Siyempre naisip ko yan. Alam niyo naman, mahilig ako magbasa ng libro. At may binabasa ko libro yung biography ni John Gokong Wei. Di ba mayroong piso sale? Piso sale. Tapos naisip ko, nga no, bakit hindi ako mag-sort of piso sale para sa theater show ko sa August 16? Na-excited na ako dahil parang homecoming / birthday / 1 hour special / semi-retirement. Kasi siguro next year hindi muna ako magti-theater or small theaters muna. So kung gusto nyong makita talaga yung lahat ng material ko na 1 hour, kasi syempre meron kaming absolute mega best, magte-30 ako doon, 30 minutes. Pero kung gusto nyo makita yung compilation ng lahat ng BAM! Yung mga killer materials ko, August 16 yan, Irwin Theater. Siguro one big retirement para sa mga jokes kong yun. Alam mo, matagal ko na rin gino-joke yung mga yon, mga 2-3 years. Siyempre, nag-jumble yan. May dumadagdag, may bumabawas, may dumadagdag na bago, 70%, 50%. Pero itong theater show na to, excited ako kasi dito ako, siyempre, yung on early egg muna, di ba? Meron early bird, di ba? Sabi ko, ChatGPT, has there ever been an early egg ticket rate before? Sabi ni ChatGPT, wala pa. Ulul. Sabi niya, so parang first early egg. Ano bang mas early pa sa early bird? Di ba? Meron regular price, may early bird ticket. Ito naisip ko, early egg. Itlog pa lang. Itlog pa lang binibenta na, ladies and gentlemen. So ang regular ticket price, kasi theater yun. Tsaka magaling naman akong komedyante. Regular price 1K, 1,000. Tapos early bird 800. So sulit pa rin. Pero itong early egg, marami nang bumili. Mga nasa 70 na ngayon. More or less. Di ba? Dami na. Bumili ng early egg, nakamura 600 pesos lang. Di ba? Pero bago ko pag-usapan yung kung ba't ako excited sa theater na to, Henry Lee Irwin Theater sa Ateneo, Quezon City, Katipunan. Open to the public to. At since bababa ka lang na C5, yun na yun, madali tong i-commute, madaling i-grab. At pag nag-drive ka, napakadali ng parking. Again, 1 hour plus special ko to. Hindi ko alam kung plus or minus, depende kung mag-enjoy ako. Pero usually, nag-enjoy ako, lumalagpas ako. Tsaka, mas hindi siya bitin kasi 1 hour special siya. Ito yung talagang na-enjoy ko na yung craft ng stand-up. Bago pag-usapan yan, di ba? Sasabihin ko muna na kakausapin ko muna yung mga silent listeners ng podcast at ng Instagram Reels. Di ba? Kasi marami yan eh. Yung views, yung solo episode ko na about men's hobbies, parang nasa 17,000 plays. Di ba? So, nasan yung mga yun? Di ba? Yung mga silent listeners dyan, alam ko marami na ikinig lang for the podcast. And, syempre, hindi lang naman stand-up comedy yung topic ng podcast. Kaya ako rin siya na-enjoy. Di ba? Pero, kumbaga, yun ang aking spring. Doon ako nang gagaling. Yun ang aking bukal.
lahat ng ibang ginagawa ko stems from stand-up comedy. So yun talaga yung kumbaga essence ng VA, Victor Anastasio Intellectual Wall. Siyempre, pag sa podcast, pinag-uusapan natin, ayun nga, Money in Judaism, na-enjoy ko rin yun. Chinoy Pride, yun yung mga recent na na-enjoy ko. Changes sa Buhay, with Jason Gomez, o yung, alam mo yun, iba-iba talaga eh. Kasi ayoko namang maging comedy lang. Kasi nanggagaling yung comedy sa iba-ibang bagay, di ba? Pag wala kang pera, mapapajoke ka na lang. Di ba? Or kapag may changes ka sa buhay, papajoke ka na lang. Alam mo yung pag nakakita ka ng bakit itong SM, merong may-ari nito napakayaman. Tapos ako, wala man lang akong, alam mo yun, pambili nitong our home furniture nila na maganda. Siyempre, sponsor yan dito sa The Pod Network, TPN. Shoutout natin yan. Diba? Parang napapaisip ka eh. So, iba-iba yung topic sa podcast. Iba-iba yung audience. Alam ko may mga listeners dito na never pa nakanood ng stand-up show. Hindi ko kayo sinisisi, syempre. Hindi ko kayo, alam mo yun. Kasi yung iba nga, siguro abroad or nasa ibang probinsya, nasa ibang syudad, parte ng Pilipinas, nasa ibang consciousness ng universe. Yung mga alien tayo nakikinig dyan. So, gusto ko lang kayo i-encourage na manood live. Diba, lagi ko itong ginagawa. Pero, ibang klase kasi yung live. At natutuwa ako na, siyempre, 17 years na kami. Tapos, yung mga Absolute Mega Boss sold out. Nagte-theater shows ako last year. Alam mo yun, sold out. So, parang, wow, ang dami na. Pero sa totoo lang, tinanong ko sa ChatGPT, parang 1,300,000 ba? Tignan nga natin. Ilan ba yung 1.4 million middle class residents and above in Quezon City. Diba? So parang milyones pa yung hindi natin natatap. Nung nag-Fairview nga kami sa Absolute Mega Best, ang dami na excite. So sa podcast ko pa lang na listeners, alam kong maraming silent listeners na nag-enjoy ng podcast pero never pa nakanood ng stand-up comedy. Kaya naisip ko rin tong early egg. Kasi alam naman natin, lalo ko ngayon, di ba? Hindi naman marami yung project ko. So parang tipid na tipid ka, third world country tayo, di ba? Yung 1,000 yun eh. Alam mo yun, sulit pa rin siya, pero boom, 600, halos kalahati. Para ito na yung opportunity, di ba? Speaking of libro, binasa ko rin yung Blue Ocean Strategy. Sabi niya, compelling product, tsaka compelling price. Parang early egg. Saka narinig na early egg, kahit i-google mo yan. Feeling ko walang lalabas eh, kasi tinanong ko sa ChatGPT. Kung meron, kasalanan ni ChatGPT yun, huwag niyo akong sisihin. Okay? Kasalanan ng robot yun. Pero ito na yung parang opportunity na makanood yung mga silent listeners. Para sa inyo tong episode na to eh. Yung mga nanood na or nanonood, makinig pa rin kayo. Pero ito para sa mga, ikaw yung kausap ko, yung nakikinig ng podcast for years na or for ilang episodes na pero hindi pa nakanood ng stand-up live or at least di pa ako napanood live. Kaya ako rin inano tong early egg na to. How to buy? Sa TikTok ko, may link doon in bio. Sa Instagram ko, at Victor Anastasio, sa TikTok, Instagram, meron ding link sa bio na kasulat early egg. So, di ba? Parang 600. Kung ba ako magde-date ka sa Valentine's, parang ganun lang yung di ba? Bayad mo eh. Pero theater show na to, saan ka nakakita? Sa CCP o kaya sa magagandang theater, sa Soler. Diba? Sa theater show na 600, pare, abot yan 2,700, 3,000, diba? Or pag Comedy Manila, 1,000. Ito nga binibigyan ka na ng theater show na 600. Na-excite ako dito kasi, siyempre, bababa yung kita ko. Medyo umaalma yung Ilocano ancestor blood ko na parang lahat sila ginaganon ako. Ano mong ginagawa mo sa early egg na yun? Pagdating mo dito sa langit, wala kang pinakbit. Sabi ng mga Ilocano ancestors ko. Pero masaya lang kasi every time sa stand-up ako tapos maganda yung set, parang sana mas marami pa nakarinig. May ganun akong, alam mo yun, ang saya nito kung mas marami pa yung tawa. Kasi ganun yung stand-up eh, mas maraming tawa, mas maraming tao, mas raise the roof, di ba? Pas parang explosive yung tawa. So na-excite ako na, sige, ang dami nang bumili nga eh. Di ba? Parang ayos magandang idea ka tong early egg. So yung mga silent listener dyan na nakikinig ng natutuwa kayo sa ganito. Di ba? Minsan pag may guest akong komedyante o hindi man komedyante, parang natatawa kayo mag-isa.
Tapos ang paborito kong mga nakukuhang comment sa Instagram stories. Sabihin nila, first time na manood live. Grabe, ang lakas pala pag live. Ibang experience. May nagsabi pa na culture shock siya. Yung mga ganun, first time nila ma-experience. So, hindi lang siya times 10 eh. Kasi meron akong mga pinapakinggan na banda live, pinapanood. Pero hindi ko naman sila sinasoundtrack. Sinasoundtrip masyado sa Spotify. Iba talaga yung live experience eh. Kasi alam mong planado yung set nila, pero may mga unplanned na nangyayari. Alam mo yun, ibang klase yung live. Ibang klase yung energy. Di ba, isipin mo, manonood ka ng stand-up comedy sa Netflix. Di ba? Isa nga to sa, by the way, ang title ng special ko sa August 16. Alam niyo kung ano? Walang Netflix. 1 hour comedy special. Kasi ako lang sa Absolute Mega Best. Parang tinatrabaho na yan eh. Magkakaroon sila lahat ng parang inevitable na eh. No? Halos Netflix. Ako yung taong parang wala akong pera pang produce sa Netflix. Wala akong makinarya. So yun. Pare, dun tayo sa live. Pare ko niya. Inisip ko, sino ba manonood ng Netflix ko? Kilala ko na yung sarili ko eh. Intellectual Wild T-shirt. Available yan. Message nyo lang din ako sa Instagram, Facebook, Victor Anastasia Comedian. Sa TikTok, hindi ako tumitingin ng messages kasi ang daming tao dun eh. Ang daming, basta. Feeling ko yung mga bumibili ng ticket. Facebook, Instagram naman eh, no? Diba? Alam nyo yun? Mga TikTok, feeling ko hindi naman. Ewan ko Pero ano ba yung sinasabi ko? Alam ko yung humor ko na intellectual wall. Ang mga manonood niyan pag nagka-Netflix man ako, hindi naman mass market, hindi naman mainstream eh. Parang tayo-tayo lang din eh. Tayo-tayo lang din manonood niyan, feeling ko. O kung may manood na hindi, alam mo yun, parang ibabash lang ako sa Reddit. Yun inisip ko, maglalabas ako ng pera, tapos ibabash lang ako sa Reddit. Alam mo yun, tapos yung mga nakanood na sa akin, bakit ganun yung jokes mo? So inisip ko, wala eh. I'm really a live creature. Alam mo yun? Na-enjoy ko talaga yung live, yung preparation sa theater. And alam ko mas mahal yung theater. May renta, may lights and sounds. Siyempre may producer kang babayaran. Yan, lahat yan diniscuss ko sa post-alabang show. And gaya nga ng sinabi ko, kahit nung first 1 hour special ko after the pandemic, yung Live at Last, hindi na puno yun eh, Teatrino. So walang sense na mag-part 2. Kasi hindi naman napuno, so wala excess demand. Pero nung nag-part 2 ako, doon na sold out. Di ba, alam nyo naman yung Alabang, hindi na sold out. So wala talagang sense. Di ba, parang isipin mo, okay, wala, close ka na. Or, alam mo yun, masyado ka nang sawa na sa'yo yung mga tao. Pero ako, gusto ko i-double down. Kasi itong Irwin Theater, in a way, dito ako nagsimula ng performance eh. Kasi nung grade school ako, mahilig ako sumali sa mga elocution. Maalala ko pa yung piece ko nun, meron akong mouse costume. I'm hiding. And no one knows where. Diba? May ganyan eh. Pero never ako teatro. Ito medyo juicy to guys, no? Kasi tatanong ako lagi, ba't hindi ka nagteatro? Nagteatro ka ba? Pag nasa TV ka, nagteatro ka ba? Parang magaling ka. Sa teatro kasi, bata pa ako nito, hindi nag-appeal. Hindi ako nag-Ateneo Children's Theater sa nung grade school ako. Nung high school, hindi ako nagdulaang sibol kasi hindi ko nakukuha yung I guess egotistic din eh. Pagka stand-up comedian ka, gusto mo, idea mo, gusto mo ikaw yung masusunod. Ikaw yung, star of the show. Di ba? Ganun talaga, pag teatro ka or improv, makikipag-share ka pa sa ibang, bakit? Di ba may mga nagsasabi, ba't hindi ka mag-teatro? Ang iniisip ko, sige, sinabihan mo na ba si Justin Timberlake na bakit hindi ka mag-NSYNC? Di ba baliktad? Pag sumikat yung grupo, nagsisolo-solo sila, solo stand-up comedian na kami. So, nung bata ako, mahilig ako dun. Tapos never nga nag-appeal sa akin yung ibang theater. Kasi iba naman, hindi naman ikaw nagsulat ng script. Alam mo yung parang uma-acting ka lang, hindi mo kinakausap yung audience mismo. I guess mahilig lang ako dumaldal. Siguro mahilig akong dumaldal. Kahit mag-isa, tinan nyo, mag-isa lang ako. Nandito ako sa TPN studio / Muji Hotel type na studio. Nagra-rumble on lang ako. Yun talaga ever since nung grade school, yun, mga elocution, mga reading contest,
Sa Irwin Theater, Henry Lee Irwin Theater. Open to the public tong show ko, August 16. So yun Irwin Theater, and then dun din kami nanonood ng mga... Basta dun ako namulat sa performance na malaki. Kasi dati nung grade school, may mga auditorium naman kami. Pero nung binuo yun yung buong batch manonood sa'yo, manonood sa akin, nagre-reading contest. Naalala ko pa isang beses, reading contest siya. So literal, babasahin mo lang with feelings. Nanood pa yung tatay ko. Tapos nawala ako sa page, putya. Kasi dapat yung trick, di ba, babasa ka, yung thumb mo nakaganon. Dapat hindi pwede nakaganon ka lang. Dapat may expression ka rin. Yun ang turo ng teacher eh. Pag expression kong ganon, pagbalik ko, hindi ko na alam kung nasang page ako. So medyo, doon ang una kong experience din ng mental block. Hindi ko kailangan i-memorize eh. Para binabasa ko lang, pero nawala ako sa page. Tapos alam mo, nakatingin yung buong batch sa'yo. Na mental block ako. Tapos parang ang tagal ko nawala. Hindi naman ako naihi or na-jebs, no? Pero yun lang. Unang mental block ko rin dun sa Irwin Theater. Ang saya lang. Parang homecoming gig nga siya. Homecoming. Hindi nyo kailangan maging alumni, syempre, para manood dun. Hindi nyo kailangan maging private school or whatever or atenista para ma-enjoy yung jokes ko. Kasi open to the public nga siya. Sabado naman siya. So, na-excite lang ako. At nag-Best of Comedy Manila na rin kami dyan. Sa Irwin Theater na yan. Ang saya. Random. Nanood nun si Jimmy Alapag. Tsaka si Chris Newsome. Labo, no? Pero parang naging fan sila na stand-up. Tapos nanood sila dun. Sa Irwin Theater. Doon namin sila na-meet. So kasama pa namin si Alex Calea nun. Si Red. Ayan, the whole gang. Si James. Si GB. Kasama pa namin nun si Eri Niman at saka iba. Di ba? Parang saya. Good times talaga, Erwin. And sana makanood kayo, especially yung mga silent listeners. Alam ko marami kayo dyan. Yun, ito yung, I guess, selling and appeal ko sa inyo na please manood kayo live. Itong Irwin Theater. Malaking show to. Nakakalula siya punuin. Pero ginawa ko to kasi, alam mo yun, wala lang. Para masaya. Ika nga. Feeling ko yung stand-up talaga hindi pa na-reach yung potential na dapat eh. Diba? Kaya parang rallying cry rin to sa mga nakanood na dati or sa mga, again, silent listeners na natutuwa naman pero hindi pa nakanood ng live stand-up comedy. Please, pang early egg, manood na kayo. Magandang welcome to sa mundo ng stand-up comedy kasi 1 hour special agad. Kumbaga ito yung gusto mong i-reach eh. Kung stand-up comedian ka, yung meron kang solid na 1 hour special. Hindi siya madaling gawin. So again, yung mga malalakas na jokes ko dati. So hindi siya totally new. Pero meron ng mga jokes na ayaw ko pang bitawan. Di ba? Ako naman yung nagpo-perform. Kung na-enjoy ko pa, kunyari, banda ka, tapos may hit ka na gustong kantahin pa rin. Parang gusto ko pa rin i-joke. Pero all the rest, may mga bago yan from our Absolute Mega Best Tour, from open mics. So na-excite lang ako para sa inyo. And again, the silent listeners of Intellectual World, the Intellectual World listeners. Kunin nyo na tong early egg na to. Let's go! Ano mo yun? Yun. Excited lang ako sa show na to at excited ako sa presyong to dahil, alam mo yun, pag nakaisip ka na something new, nakakatuwa rin eh. Nakakatuwa nga na ngayon, as of this recording, kasi advanced recording to, may 70 na agad na bumili ng early egg. 3 months away ba? Oo, 3 months away. So, na-excite na ako. Alam mo yun, show na to eh. 70, show na yun, pare. Let's go! Tapos next year, siguro mga smaller venues na lang ako. So, alam mo yun, don't miss this chance. Maraming salamat ulit sa Tunog at Liwanag sa Teatro Inc. na laging nagsusponsor ng aking lights. Nakikita nyo naman sa Instagram, TikTok, Facebook o YouTube. Grabe, bongga talaga yung ilaw. So, yun ang na-enjoy ko eh. Napag-usapan nga namin ito ni James Caraan sa isang past episode na nasa stress siya sa theater show. Ako rin nasa stress pero iba talaga yung baka nga dahil namulat ako dito sa Henry Lee Irwin Theater nung bata ako. Na yung buong batch nandun. Pag may recognition, yung mga may first, second honor, third honor dun sa Henry Lee Irwin Theater. Ang saya lang niya na
maganda yung parking para sa inyo, open to the public. Tapos yung nakaupo ka na, malakas aircon, alam mo yun, pwede ka magbihis na maganda. Pag may date ka, nakaka-impress. Kaya bago man kayo, o matagal na kayo nagde-date, looking for that spice, looking to, have excitement, di manood kayo ng stand-up show. Hihayin mo yung girlfriend mo, hihayin mo yung liligawan mo, hihayin mo yung crush mo, hihayin mo yung barkada mo, yung pamilya mo, kung mahilig sila sa bastos na joke. Kung matitiis nila yun at enjoy nila, bakit hindi? Families, barkadas. Excited na ako. Yun lang talaga yung Wala, iba talaga excitement eh. Iba talaga excitement. Pagka theater show, kahit hindi ako teatro actor, hindi ako teatro, iba pa rin yung theater as in the venue. Na yun din kasi yung, siyempre, nagsisimula ako mag-stand up, ang papanoorin mo mga 1 hour special ni Dave Chappelle, 1 hour special ni George Carlin, 1 hour special ni Louis C.K., yung mga Chris Rock, the greats, Arch Barker, Dimitri Martin, yan yung mga trip ko dati. Sino pa ba? Si Fluffy, pinanood ko, Gabriel Iglesias, magaling din. Alam mo yun, si Jokoy, syempre. Noon, wala pang Netflix, HBO specials eh. So, di ba, parang, gusto ko ng HBO special type performance. Alam mo yun, show talaga siya. So, again, to the silent listeners there, ito na yun. Ang dali lang, 600 lang, i-click nyo lang sa Instagram /Victor Anastasio. May link doon, or TikTok. Tapos, invite na kayo ng everyone. Kung matagal ka nang di nanonood ng stand-up, mayroon kasi mga nanonood din ng stand-up na, yung huling nood ko, Spicy Fingers. Alam mo yun, sa Makati pa, 2011. Ang tagal na namin ginagawa to. Tapos ngayon, andito na ako sa stage ng stand-up ko na na-enjoy ko talaga yung 1 hour special na enjoyment na lang siya eh. Hindi na siya, syempre kinakabahan pa rin ako, of course. Pero ibang klase na yung sarap eh. Ang sarap nung callbacks, ang sarap nung tags na naiisip ko lang during the show. Diba, may mga nangyayari sa show na dun lang live kasi, syempre nagre-respond ka rin. Alam mo yun, wala, exciting talaga. So, salamat kay John Go Ongwei. Salamat sa librong Riyon na kaya gusto ko nagbabasa talagang bookworm ako eh. Unapologetic nerd ako eh. Kasi ang dami ko rin naiisip na paano kaya ito dadalhin sa audience ng stand-up comedy sa Pilipinas? Paano kaya ito i-adjust at i-adapt sa stand-up comedy scene? Diba? Nakakatuwa eh. So yun nga, early egg. Ay, ang galing oh. Regular, early bird, early egg. At 3 months pa lang, meron na tayong halos 100 na bumibili. At sana dumagdag kayo doon. Again, 8 days to go. Sana pause nyo muna itong podcast at bumili na kayo ng early egg. Medyo nakakaba rin, ano? Paano kung lahat ng ticket na bilhin ng early egg? Alam mo yun, mabibreak even ko ba yung renta sa teatro at saka mga sweldo sa openers and everything? Pero, di ko alam. Hindi ko masyadong ginawa yung math. Pero, sulit siya eh. Yun lang, natuwa lang ako sa idea ko. Ginawa ko siya isang buong podcast episode. At syempre, again, ang daming mga silent listener nga na o yung mga intermittent listener na every few weeks, every few months na nakikinig ko na pakinggan niya tong episode na to. Live. Iba. Mapapa-comment at mapapa-share din kayo sa Instagram na, wow, ang saya pala pag live. Kasi, di ba, kunyari, magla-like ka lang ng pagkain sa Instagram versus kakainin mo talaga yung pagkain. Ganun siya eh. Or, manonood ka ng horror. O manonood ka ng tragedy sa news. Kawawa sila. Versus nandun ka mismo sa tragedy. Iba talaga live eh. Or manonood ka ng vlog. Yan, paborito namin gawin ni Chian, yung girlfriend ko. Vlog ng dream destinations, mga restaurant sa Japan, ganyan. Versus yung pumunta ka doon. Tapos, iba. Nothing beats live. Yan ang gusto ko sabihin. And again, home court na to. So, na-excite ako. Quezon City boy ako all my life. And syempre, yung school ko, which again, open to the public ito.
Pwede mag-drive, pwede mag-park, pwede mag-commute. So, sa dami ng tao sa QC, punuin natin to. At hindi lang yun, punuin natin to habang early egg rate. Para meron pa kayong pambili ng t-shirt or pambili ng dinner. Pwede kayong mag-dinner sa, ang daming kainan sa Katipunan. Pero, marami na rin nag-close mula nung estudyante ako nun. Meron dati yung kantina. Tatawid ka lang. Ayun, naalala ko. Ang gulo kong mag-podcast, no? Parang hindi pa kayo sanay. Di ba, na kami dito sa Henry Lee Irwin Theater, nina Alex, nina Red, James, GB. Nag-best of na kami dyan. Tumawid na kami, tapos kumain sa Shakey's. Alam mo yun, milkshake, pizza, andun yung mga ibang comedians, nanonood, at nag-assist, at nag-staff, at good times lang siya eh. Good times. So dati meron pa nga, nung student pa ako, college ako, meron dun parang kantina yung pangalan. Tapos, gumawa kami ng parang Thursday Health Club. Every Thursday, nagbibir lang kami dun. Yung iba may klase pa, babalik pa. Hindi ko alam kung pwede yun. Hindi ko alam eh. Basta naman yata hindi ka lasing. Basta parang Thursday. Saya. Daming kainan dun. The OG, Cello's Donuts, nandun. Diba? Hindi ko alam kung nandun pa yung World Tops. Basta nandun pa yung KFC. Yan yung mga iconic eh. Starbucks. Jollibee nga, lumipat. McDo, OG na. Isipin nyo, owner ng McDo na yun. Putya, no? Tiba-tiba na. Hindi na kailangan magtrabaho sa buhay. Grade school pa ako, nandun na yung McDo na yun eh. Tapos right across, sa loob ng Ateneo, may Macbo with the letter B, as in bubuyog. Macbo Canteen. Doon nagbebenta ng mga POG. Kung alam niyo yan, alam na edad niyo. Kikiam, fishball, Macbo Canteen, tapos McDo sa labas. So, ang dami niyo pwedeng kainan. Pwede kayo mag-Eastwood. Sa Katipunan, meron pang may Regis Center na bago. Alam mo yun, dinner ka muna. Show starts 8:30. Gates open 7:30. Tapos, dahil 600 lang binayad mo dahil sa early egg, pwede ka pang gumastos ng magarbo sa dinner mo. Pwede ka pang mag-midnight snack. Na-impress pa yung mga inimbita mo. Wow! Ang galante mo ha. Linibre mo ako ng ticket. Magkano ba ticket? 1K! Huwag mo na aminin na early egg mo binili. So again, para sa mga paulit-ulit. Pero alam kong marami kayo dyan eh. Na kahit taga Manila kayo, kahit taga Makati, kahit taga Malabon, kahit taga Tarlac, kahit taga Apari, pare, dayuhin nyo na. Dayuhin nyo na. Minsan lang. Victor Anastasio, walang Netflix. 1 hour comedy special, Henry Lee Irwin Theater, Quezon City sa Ateneo, open to the public. And for a very limited time, early egg offer, 600 pesos lang. Kita-kita tayo live since 3 months pa. Marami pa akong time mag-open mic, makabuo ng idadagdag ko material dun sa mga hits, the hits. Dami nangyayari sa politika. Pwede. Dami nangyayari sa geopolitics. Diba? Yun lang. Kung nagustuhan nyo itong episode na to at kung gusto nyo mag-invite na mga taong makinig ng podcast at manood ng show sa August 16, i-share nyo lang at itag nyo ako Instagram at Victor Anastasio, TikTok at Victor Anastasio, Facebook page ko, Victor Anastasio Comedian, YouTube, Victor Anastasio rin. Again, yung links ng Early Egg Rate ay nasa Instagram and TikTok. So this is the time. Yung mga nandyan sa shadows, yung mga intellectual wall ninjas. See you finally live. At andyan pa rin at buhay pa rin ang ating Telegram group and Facebook group. To join, ikiklik nyo lang yung link sa description ng episode na to. Kita-kita tayo live. Kita-kita tayo sa next episode. Maraming salamat. Peace out. Mabuhay ang stand-up comedy. Mabuhay ang Pilipinas. Sana dumami pa ang middle class at mayaman, including me, para maka-enjoy tayo ng live events. Dahil yan ang isang hallmark ng magandang bansa. Tinatangkilik ang arts. Alam mo yun, may extra ang pera eh. Pumunta kami dati sa Czech Republic. Paano yung mga church nila doon? Kasi hindi na sila relihiyoso eh. Doon sila nagka-classical music. Parang nakakaiyak ang putya eh, no? Parang lumang church, tapos may classical music. Upulong kayo sa pews na gano'n. Tapos panuno, parang the arts. That's what we live for, parang. Sabi nga nila, yung mga math, ganyan. Kailangan natin siya eh. Pero yung mga art, yung mga comedy, yung talaga nagbibigay ng excitement sa buhay. So, anyway,
Peace out. Mabuhay ang stand-up comedy. Mabuhay ang podcasting. Salamat sa mga kinikinig. Mabuhay kayo. Kita-kita tayo live at sa next episode. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual. The Pod Network Entertainment.